Sige, tayo'y manalangin. Aming Diyos, muli kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan at hihingi ng inyong mayamang awa at grasya at tulong. Mabigyan kami ng wisdom at guidance dito po sa aming pag-aaral ng inyong salita. At naway marami kaming mapulot na mga practical application nito sa amin, O Lord. So, bigyan niyo ang dunong yung mensahero. Hinihiling namin yung kapatawaran, paglilinis para maging daluyan kami ng inyong pagpapala. Banal na Espiritu, kayo ang aming guro sa gabing ito. Purihin ka, O aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, chapter 2 na tayo ng Titus. Okay, so sabi dyan, you, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and in endurance. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God our Savior attractive. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. These then are the things you should teach. Courage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. So, ang sulat nito ay ni Apostol Pablo ay para kay Titus. At sa ating inaral kahapon, nakita naman natin yung contrast doon sa mga nasa circumcision group. Kaya dito sa chapter 2 sinabi ni Paul, you. So, sabihin, very strong. Ikaw, sabi nga nun. However, sabi nga nun, must teach what is appropriate to sound doctrine. Now, si Titus ay sabi ko nga kasama ni Apostol Pablo na mensahero ng magandang balita ng kaligtasan. So, si Titus ay inatasan ni Apostle Paul. Sabi nga, huwag kang maging kagaya ng mga bulaang mga ngaral. Itong mga kasapi sa circumcision group. Itong mga Hudyo na gustong hikayatin ang mga nasa loob ng iglesia bumalik sa lumang tipan sa pagsunod doon sa batas ni Moises.
lalo na yung mga ceremonial law, mga yan, na kailangan nilang sundin. So, dito makita natin may contrast. Si Paul, sinabihan si Titus na manatili ka sa salita ng Diyos. Itong sound doctrine, itong ating pinapahayag, pinamamalita, ating mga isinusulat sa mga iba't ibang iglesia na ating mga tinayo. So, kailangan mong maging matatag. At dito nga makikita natin sa verse 2 ay patungkol sa mga older men. Okay? Mga matatandang mga kalalakihan. Ibig sabihin, mga supposedly mature na sila. So therefore, kung ikaw ay isang Kristiyano at itong mga older men sa loob ng iglesia ay dapat makitaan ng mga karakter or mga pag-uugali na maayos. Sabi nga, kailangan maging temperate. Ibig sabihin, hindi siya yung basta na lang magwawala at yung init ng ulo ay paiirali niya. Okay? Yung temper, kailangan makontrol. Now, si Titus ay masasabi nating kasama siya dito sa mga young people. Bata pa tong so mga young adult. Most likely itong si Titus. Si Paul medyo matanda na rito. Kaya't kanyang sinasabihan si Titus sapagkat gusto niya ipasa nga yung baton sa mga young generation na sila naman ang magpapatuloy. Dahil si Apostle Paul ay nandun na sa puntong, sabi nga, I am being poured out like a drink offering, sinabi niya kay Timothy. Ibig sabihin na papalapit na yung kanyang kapanahunan na siya ay kukunin na ng Diyos. At ganun na lang ang naisin niya na itong mga young people sa loob ng iglesia ay makatch nila yung burden, makuha nila yung pinaka-gist o importansya ng pinapangaral nila. Okay? So balik tayo dun sa mga older men. Sabi nga, kailangan maging temperate. Tapos sabi, worthy of respect. So kung gusto mong respetuhin ka ng mga young people, ikaw bilang mas nakakatanda, elder, okay, kailangan mong respetuhin din. Okay? Ang mga nasa mga mas batang edad. Ayan. Ano pa? Kailangan din ng may self-control. Hindi pwedeng magwawala ka na lang nang walang kadahilanan. Okay? And sabi nga, sound in faith, meaning to say, ay matatag ka sa pananampalataya mo. Okay? Ibig sabihin na gagap mo ang ebanghelyo at nag-aaral ka at nagpapalalim ka sa salita. Kaya tuloy magbubunga rin ito sa iyong pagmamahal sa kapwa-tao mo. Kaya nga ang mga elder, sila yung sinasabing full of wisdom. Pero kung ang isang may edad na, ayaw matuto, ayaw magbago, sabi nga, para siyang kagaya ng isang aso na bumabalik sa sarili niyang suka. Okay? Alam mo nang mali, gagawin mo pa rin. Ibig sabihin, hindi ka na nagtanda. Tumanda ka na, hindi ka nagtanda. So, malaking aral ito sa mga matatanda
na itong si Titus, siya yung nagpapastor ngayon doon sa Crete. At itong mga Cretans na napasok sa iglesia, naging Kristiyano, alam naman nila na background nila grabe. Mga pagano, mga, kumbaga sabi nga, mga tamad, di ba? Mga sinungaling, gumagawa ng kasamaan, may katakawan, yung gluttony. Ngayon na, sila'y Kristiyano na. So, sinabihan ni Apostle Paul si Titus, sabihan mo yung mga matatanda sa loob ng iglesia. Dapat ganito sila. Likewise, sabi naman, teach the older women, sa mga kababaihan din, to be reverent in the way they live. Sabihin, una, may respeto sila sa kanilang asawa, sa mga nakakatanda rin sa kanila. Okay? At hindi sila mahulog sa paninirang puri ng ibang tao. Okay? So, ibig sabihin, sa kanila, winawarningan ni Apostle Paul na wag lang yung, ibig ko sabihin, baka puro gossip lang, tapos sa gossip pa, dadagdagan mo pa, gagatungan mo pa, sisiraan mo pa yung kapitbahay mo o yung kaaway mo para lang nang sa ganun ikaw ang bumango. Wala namang katotohanan. So hindi tama yon. Tapos sabi dyan, or addicted to much wine. So mukhang yung panahon nila Apostol Pablo, ang mga matatandang kababaihan ay nahuhumaling sa alak. Okay? At kapag sila'y nakainom na ay nagwawala na at hindi na nila makaya ang kanilang sarili. Kaya sabi nga, not to be addicted to much wine. Dahil kung ano-ano nang pinagsasabi, kaya't hindi rin tama. Okay? Now, hindi ibig sabihin ng mga kalalakihan hindi umiinom. Umiinom sila. Pero may warning doon sa mga kababaihan dahil siguro nga sila yung medyo nawawala na sa posture kapag sila'y nakainom na ng marami. Bagkus, sabi nga, kayo ay magturo ng tama. Kung ano yung tama. Yan. Kaya kung maayos ang kaisipan, maayos din ang kilos at galaw ng mga kababaihan sa kanilang mga tahanan, sabi nga, they can urge the younger women to love their husbands and children. So, dito ngayon papasok yung wisdom dahil sa mga kaalaman na naaral nila sa salita ng Diyos at sa kanilang experience bilang mga matatanda na dumanas sa buhay mag-asawa, ay maaari na ngayon nilang kausapin, okay, ang mga anak nilang mga babae at ang kanilang mga asawa at mga anak. Okay? So, I hope ito nasagot na yung tanong Museni patungkol nga doon. So, ibig sabihin, tayo bilang magulang, may karapatan pa rin tayo kahit pasabihin nating ang ating mga anak ay may sarili-sarili na silang pamilya. Okay. Pero sabi nga, merong bounds. Okay? Hindi tayo manghihimasok, hindi tayo yung magmamando. Ang sa atin lang ay paggabay, ang pag-counsel, ang pagbibigay ng payo na maganda. At yung testimonya natin at yung pananalita natin na merong pagmamahal. Okay? Merong concern doon sa sitwasyon ng mga anak natin na mga young people na nag-asawa at may mga anak. So meaning to say, mga apo nyo ang tinutukoy dito ng mga anak nila. Okay? Ano pa? Kailangan pa rin, sabi nga,
na hindi lang na dapat ang mga young women na may asawa na mahalin nila ang kanilang asawa at ang mga anak, bagkus sila rin ay kailangan ng magkaroon ng self-control. Okay? Usually, ang kadahilanan kung bakit nag-aaway ang mag-asawa ay maraming bagay. Minsan, selos. Minsan, pera. Okay? Finances. Minsan, yung pag-aasikaso sa mga bata. Okay? Minsan, yung trabaho. Okay? So maraming kadahilanan. Pero sabi nga, kailangan pa rin na ang mga kababaihan ay marunong ng self-control. Okay? Hindi lang self-control, kailangan din pure. Sabihin, malinis ang iyong konsensya. Malinis ang iyong puso. Okay? Hindi ka nagtatanim ng galit. Okay? Hindi ka isang nagger. Okay? Sabi nga sa Proverbs, yung lalaki na may asawang babae na nagnanag, parang sabi nga, isang bubong ng bahay na tuloy-tuloy yung tulo. Kaya't, di ba, pag may tulo sa bahay, hindi ka mapakali. Ganon. May tulo ng ulan sa bubungan. Ganon din kapag merong mga nagger na kababaihan na talak na lang ng talak at hindi na naisip na kailangan nilang kontrolin ang kanilang mga sarili. So sabi, ang mga young women or wives, and even the wives, sabi nga, they ought to be busy at home. Okay? Bakit? Homemaker sila. Nung kapanahunan nila Apostle Paul at ng ating Panginoon at ng Old Testament, ang mga kababaihan ay talagang sa bahay. At pati ang mga young women, yung mga anak, sila rin ay tumutulong sa gawaing bahay. Pero ngayon, nakita natin dahil sa development, sa progress, at sa bilis ng takbo ng sosyedad ay nababago. At ngayon, pati ang mga kababaihan ay nagtatrabaho na. So ngayon, hindi na natin mabubura yan. Okay? Pero pinaka magandang setup pa rin is yung nung olden times. Usually, yung anak na lalaki, siya susunod sa yapak ng kanyang ama. Kung ang ama ay isang farmer, magiging farmer din yung kanyang anak na lalaki. At alam mo, nakita rin naman natin yan yung panahon noon, kung nakakapanood tayo ng mga pelikula nung araw, kahit dito sa setting natin, sa mga probinsya. Makita mo na yung tatay, dala yung anak, mag-aararo sila sa bukid, tapos sa ganyan, pag uwi nila, andun naman ang asawa, sasalubungin, at andun din yung kapatid na babae, at sila naman maghahanda ng pagkain. Di ba? Napakaganda ng setting na gano'n, na simple lang ang buhay. Pero kasi ngayon, komplikado na ang buhay natin eh. Pinakomplikado pa nitong mga pinagkakaabalahan ng mga tao gaya ng social media. Okay, nung araw wala yan eh. Ni telepono nga wala yan nung araw. Ngayon may cellphone na. At sa cellphone mo, makakapanood ka ng kung ano, Netflix, Facebook ka, Twitter ka o yung Instagram or whatever. So ang dami ng mga kumukuha ng ating oras, ng hihila sa atin. Okay. Pero nung araw, sabi nga, ang mga kababaihan, sila, ang mga nanay, ang siya nagtuturo sa kanilang mga anak ng salita ng Diyos. Kaya nga dyan nakita, they ought to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands. Laging andun yung pagsasubmit ng mga kababaihan. Ngayon, nakikita natin, wala na kapag ikaw babae ang kumikita ng mas malaki, ikaw na ang
haligi ng tahanan, hindi na yung asawa mo. Okay? Hindi na ikaw yung ilaw, yung asawa mo na ang ilaw, siyang naiiwan sa bahay, baliktad. Okay? Hindi po yan yung kahit pa sabihin mo ikaw ay kumikita ng mas malaki kaysa sa asawa mong lalaki, ay kailangan mo pa rin mag-submit. Kailangan pa rin na pag-uwi mo sa bahay, kilalanin mo ng asawa mo siya ang haligi ng tahanan. Ikaw ang ilaw ng tahanan. Okay? At ano bang sabi diyan? So that no one will malign the word of God. Now, importante ito, Akala natin nilagay lang ito ni Apostol Pablo, pero ito'y konektado rin sa pagsasubmit ng mga kababaihan sa kanilang asawa. Dahil nga, sabi nga 'di ba sa Bible, sabi nga the head of Christ is God, the head of man is Christ, and the head of woman is man. Okay? In that order. So makita natin na andun yung pagsasubmit. Very important 'yan. Kaya nga hindi ako naniniwala sa babae na nagpapastor. Kasi nga sasalungatin mo ang salita ng Diyos, paano mo may papaliwanag, paano mo iikutan ang mga salitang kagaya nito at saka mga iba pang mga verses. Sabi sa Bible, I do not permit a woman to teach. Okay? They should be subject to their husband. If they have some question, ask their husbands. Okay? Now, hindi yun custom. Bakit? Kasi binalik nga ni Paul, nung kanya sinulat ito, I think kay Timothy, sa creation, kay Adam and Eve. So hindi ito isang kultura. Ito ay talagang blueprint ng Diyos. So meaning to say, babanggain mo ang Diyos mismo kapag hindi mo ito sinunod. Kaya maraming mga pamilya ang sira sa panahon natin ngayon kasi nga hindi nila nakita yung importansya ng role na ginagampanan ng bawat isa. Ang mga kalalakihan, hindi nila nagagampanan yung role nila bilang mga pastor ng kanilang tahanan. Ang mag-provide para sa kanilang pamilya. Hindi nagagampanan ng mga kababaihan yung kanilang pagsasubmit, yung pagiging ilaw ng tahanan. Kaya tuloy magulo. Kaya tuloy mga anak nagtatanong. Bakit? Hindi nila alam Bakit kung ano yung mga napapanood nila sa social media tapos nakikita pa nila sa kanilang mga magulang, kaya tuloy questionable sa kanila. Lalo na kung meron pang mga relasyon na hindi tama at lalong gulong-gulo yung mga bata. At ngayon, grabe pa kasi ngayon sinasabi sa sa Amerika, sa Europe, nasabi meron na ngayong gusto silang panukala na batas na ang mga bata hindi dapat i-pressure ng mga magulang o nung kahit sino man na sabihin siya ay lalaki o siya ay babae. Bahala yung bata na mag-isip kung ano siya. Kung siya ba ay babae o lalaki. So kung feeling ng lalaking bata siya ay babae, then babae siya. Biro mong ginagawa ngayon ng mga batas na gustong ipatupad. Hindi tayo nalalayo, later on, papasok na rin yan dito sa atin, sa Pilipinas. Pero sabi nga, yan ay, kumbaga, salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So, tuloy tayo. Similarly, encourage the young men to be self-controlled. So, yung mga batang lalaki, kailangan din ng self-control. Okay? In everything, set them an example by doing what is good. So, tinutukoy niya si Titus, dahil si Titus ay parte ng mga young men, pero siya ay nagpapastor. So, sabi nga, set yourself as an example
of doing what is good, yung tama. Okay? In your teaching, sabi nga, show integrity, seriousness and soundness of speech that cannot be condemned. No? So, kung tama yung pangangaral mo, tama yung pamumuhay mo, tama yung pananalita mo, yung ugali mo, yung karakter mo, walang makakapag-oppose sa iyo. Mahihiya sila sa kanilang sarili because wala silang masasabing masama laban sa iyo at laban sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, dahil galing sa akin ang mga turong binabahagi mo at yan ay galing mismo sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo. Okay? So, sumunod sa verse 9, teach slaves to be subject to their masters. Now, nung panahon nila, yung slaves ay talagang parte ng society. Hindi kagaya ngayon na meron tayong very grim or dark experience regarding slaves. Dahil nga sa nangyari dun sa mga African slaves nung araw na binebenta sa Western Hemisphere para maging alipin. Okay? But definitely, yung pagiging slaves noon ay maganda. Sabi ko nga sa turo ko noon, di ba, na may mga slaves na ayaw na nilang umalis sa amo nila at doon na rin sila nakapaghanap ng mapapangasawa at doon na rin sila nagkaroon ng anak at ayaw na nilang humiwalay pa. So maganda nun. Ngayon, matuturing natin ito sa ating pagiging employer-employee relationship. Okay? Hindi naman tayo slaves. We are servants. Okay? Pero may boss tayo. Halimbawa, kung ikaw nag-uupisina, ikaw nagtatrabaho sa isang kumpanya, sa isang pabrika. So sabi nga dyan, maging subject tayo sa mga masters. Bakit? Those in authority, kailangan natin mag-submit. Kaya nga tayo nagsasubmit sa gobyerno. Hindi tayo lumalaban sa gobyerno. Bakit? Kasi yan ang sinasaad ng salita ng Diyos. Kung sino yung may otoridad, submit tayo. Saka lang tayo aalma kapag ang sinasalungat na ng mga nasa otoridad ay ang salita ng Diyos. Ang Diyos mismo ang makakalaban nila. Okay? So, sabi diyan, kailangan subject tayo in everything to try to please them. So, kailangan ipakita ng mga slaves o tayo ng mga empleyado yung kabutihan. At sabi nga, huwag tayong magsalita sa likod nila. Okay? At huwag tayong magnakaw sa kumpanya. Okay? Kung ano man yan, whether oras or mga gamit. Okay? Pero sabi, ipakita natin na tayo ay talagang mapagkakatiwalaan. Para nang sa ganon, sabi nga, makikita nila yung katuruan patungkol sa ating Diyos at sa ating tagapagligtas ay maging kaakit-akit sa mga taong hindi pa nakakasumpong sa kaligtasan. Ayan. Kaya sabi niya, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Ano itong grace of God na nag-appear? Nung ito'y patungkol sa ebanghelyo ng Panginoon, nung ito ay nangyari nung bumaba rito sa lupa ang ating Panginoong Yesus, siya ay nagtungo sa krus ng Kalbaryo. See? Para Para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Pero hindi lahat ng mga nasa sanlibutan ay maliligtas. Yun lang mga makakasumpong sa kanyang ebanghelyo. Kaya nga sabi, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Ang mga hinirang ng Diyos, ang mga taong tinawag na ng Diyos, ay hindi na sila bumabalik sa kamunduhan. At sila ay namumuhay ng merong pagtitimpi, pagtitiis, self-control, okay? Upright and godly lives, maka-Diyos dito sa panahon na ito. Bakit this age, what we call the evil age,
kailangan maging kontra tayo. Bakit? Dahil tayo ay tinawag ng Diyos. Hindi na tayo kabilang sa mundo. Tayo ay naghihintay doon sa paparating, yung tinatawag na blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Sa pagbabalik ng Ama at ng Anak, at ng Espiritu, para tayo ay kunin at dalhin tayo dun sa bagong langit at lupa. So dito natin makikita na ang naging prominent na word dito is yung self-control. So sa mga matatanda na lalaki, sa mga matatandang babae, sa mga young women and young men, sa mga slaves or mga employees or employers, sabi nga lahat yan, sabi yung self-control ang pinakabuod nito. At yung paggawa ng kabutihan. Ayan. So here makikita natin na bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo, dahil nga binili na tayo ng dugo ni Kristo. We have been redeemed by the atoning work of the Lord Jesus Christ on the cross. Tayo ay tinanggal na sa kasamaan. Tayo ay nilinis na niya. Dahil nga siya ay tumatawag ng mga tao para sa kanyang sarili. Ang Diyos na ito, He is calling a people to Himself na matatawag niyang aking mga anak, aking mga tao, na sila ay gagawa ng mabuti. Kaya ating tinan ang ating sarili, eksaminin natin, gumagawa ba tayo ng mabuti? Tayo ba'y ehemplo sa ating pamilya, sa ating opisina, sa ating komunidad, sa ating iglesia? O tayo ba ay kinatitisuran ng mga tao? Sila hindi maakit sa ating Panginoon dahil tayo ang nagiging hadlang, tayo nagiging balakid, ang ating pag-uugali, ang ating karakter. Okay? Hindi karakter ng Diyos. Parang police character ang lumalabas. Okay? So, sabi nga ni Apostle Paul kay Titus, these then are the things you should teach. So, sinasummarize niya ngayon yung kanyang mga sinabi kay Titus. Encourage and rebuke with all authority. Bakit? Siya'y pastor eh. So, may karapatan yung pastor na mag-encourage, mag-rebuke din, sapagkat siya ay may otoridad at yung otoridad na yan ay galing sa Diyos. Okay? Hindi siya magre-rebuke dahil gusto niya lang, kundi nasa tama. Okay? Ayon sa salita ng Diyos. Kaya sabi, do not let anyone despise you. Huwag mong isipin na ikay bata pa at maraming matatanda dyan at sila dapat. Pero kung yung mga matatandang yon wala sa hulog, wala sa tamang pag-uugali, o wala sa kaayusan, dapat lang i-rebuke ni Titus. At ganun din tayo. Though may respeto tayo sa mga mas nakakatanda sa atin, pero there are times when we have to rebuke those na talagang medyo nawawala na sa hulog. Yan. Kaya itong pag-aaral na ito, ang buod nito is that kung tama ang doktrina mo, tama rin ang pamumuhay mo. Right doctrine equals right living. At ito ay dahil nga sa grasya ng Diyos. Imposibleng hindi magagawa ito ng isang hinirang ng Diyos. Bakit? Kasi ang banal na spirito ay nasa iyo eh. Unless of course, wala sa iyo ang banal na spirito. Unless of course, you have believed in vain. Hindi ka talaga tunay na mananampalataya. You're just going through the motion. Kaya may warning din dito. Eksaminin natin ang ating mga sarili kung tayo nga ay nasa pananampalataya. O baka naman tayo'y napasama lang
tayo'y napasok lang sa iglesia pero hindi pala natin gagap at hindi natin kilala ang Diyos na buhay na siyang nagbuwis ng kanyang buhay para tayo maisalba sa kapahamakan, sa kasalanan, at sa impyerno. So magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na po tayo magtatapos sa ating pag-aaral. Magandang gabi po.